Maayong buntag sa inyong tanan. And this morning, we will be learning the Word of God taken from the book of Galatians. Galatians chapter 1, verses 6 to 10. Ay kilang ho yung katalakay natin ngayong umaga. Galacia, kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 10. Ako yung basahon sa dila na in English. Maduna mo ko yung mga Biblia. Pagbukas na lang po. Galatians chapter 1, verses 6 to 10. And the Word of God says, Galatians chapter 1, verses 6 to 10. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than one we preach to you, let him be eternally condemned. And we have already said, so now I say it again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Am I now trying to win the approval of men or of God? Or I am trying to please men? If I was still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Ay mo Diyos, nagtak na sa kamutagon. Salamat Ginoo nila sa pagdayon na kami nagkatigong para simbahon ka. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na narito ngayong umaga, who give up their time just to come and to worship you. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Now, ang mensahe na binasa natin ngayong umaga, it talks about the gospel of Jesus Christ. Now, ano ba yung tinatawag na gospel? Sa literal na translation nito, the gospel is the good news. Na ano naman yung good news na pinagsabi ng Biblia? Ito ang good news. Kung bago natin pag-usapan ang good news, hindi natin maisitabi yung bad news. Meron talagang bad news bago mapag-usapan yung good news. Ang una-una pag-usapan natin tungkol sa good news, unahin natin yung bad news. Bad news. Ano ang bad news? Na ang mundo ay nabalot sa matinding pagkakasala. Yun ho ang bad news. At wala nang paraan na ang mga tao ay makaalis sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya may ginawa ang Panginoon, ito na ang good news. Mababasa natin sa Luke chapter 19 verse 10. At sabi ng Biblia, si Panginoong Kristo ay naparito sa mundo para hanapin at iligtas yung mga naligaw. Hanapin at iligtas yung mga makasalanan. Ito ho ang good news. Dahil sa dakila ng pag-ibig ng Diyos, kusang ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Panginoong Kristo at namatay sa krus ng Kalbaryo para yung kanyang dugo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo ay gawing pangbayad sa kasalanan ng mga tao. Yun ho ang good news. Tayo ang nagkasala, si Panginoong Kristo ang nagbayad. Para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Now, dagdag sabi ng Biblia, na sa sino mang maniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagkamatay, at yung kanyang pagkabuhay muli, ang sinong naniniwala noon ay magkaroon na buhay na walang hanggan sa langit. Naniwala ba kayo niyan? Yan ho ang good news. May pagkakasala, yun ho ang bad news. At may ginawa ang Diyos. Ipinadala ang kanyang anak na si Kristo Jesus at siya namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung ating kasalanan. Para lang tayo magkaroon ng kaligtasan, para ito ay maging malaya. Napakalaking bagay ang ginawa ng Panginoong Diyos. Tayo ang nagkasala, siya ang nagbayad. Ano ho ba ang background nito? Ano ho ba ang background sa mensahe na binasa natin ngayong umaga? May mga itinuturo si Panginoong Kristo at yung kanyang mga apostoles na sinasabi ng Biblia, ito ho ang gospel. Ito ho ang salita ng Panginoong Diyos para sa ikakaligtas ng mga tao. Yun ho ang ginawa ng Panginoon. Subalit, kahit pa man sa kapanahonan ni Panginoong Kristo at sa kapanahonan ng mga apostoles, may mga tao na nagtuturo na
rin ng ibang gospel. May mga tao na nagtuturo na rin ng ibang pangaral na taliwas sa mga itinuturo ng ating Panginoong Kristo. May nagtuturo ng iba. Iba sa itinuturo ng Panginoon, iba sa itinuturo ng mga apostoles. Kaya ang ikinagulat ni Apostol Pablo, batay sa ating minsan na binasa natin ngayong umaga, nagugulat si Apostol Pablo dahil yung mga itinuturo ni Panginoong Kristo at yung mga itinuturo ng mga apostoles hindi sinusunod. Subalit, sinusunod nila yung mga itinuturo ng mga tao na taliwas na dili mao ang gitudlo ni Panginoong Kristo o dili pud mao ang gitudlo sa mga apostoles. Kaya, binigyan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa simbahan ng Galacia ng isang payo o isang warning na kung meron man magtuturo sa kanila, kahit anghel man na galing sa langit na magtuturo ng mga pangangaral na iba sa kanilang itinuturo, sabi ni Apostol Pablo, dapat sila ay sumpain. Yung it should be accursed or it should be condemned. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ang ibig sabihin, hindi man nasabihin natin na i-curse natin yung tao na tuturo, hindi yun ang ibig sabihin ng Biblia. Ang ibig sabihin na kung mayroon mang magtuturo ng ibang pangaral, hindi sang-ayon sa itinuturo ng Panginoong Kristo at yung mga apostoles, ay magkakaroon siya ng kaparusahan. God will certainly punish the person. Managi silot na maanggon itong tao na magatudlo o hiwi na mga pagtutudlo. Kaya sa nakalipas na ilang mga taon, naglitawan na ang tinatawag na iba't ibang mga nagtuturo. Tinatawag na mga fake na mga pastor, mga fake na mga propeta, nagtuturo ng mga bagay-bagay na taliwas. Dili mao ang ginatudlo ni Kristo o katong mga apostoles. Kaya dahil sa mga pagtuturo ito, maraming mga mananampalataya ay naligaw ang landas. Daghang mga tao karon nga nagasunod sa mga pagtudlo, nga hiwi ng mga pagtudlo, apan gisunod sa mga tao. Kaya sa halip na mapatawad ang kasalanan, mas lalong bumigat ang kasalanan. Sa halip na maligtas, sila ay nalalaglag. Yun ho ang resulta dahil nakikinig at nakikisama sa mga pagtuturo na mali. Kaya ang mensahe na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatan, ang salita ng Diyos ay di nagbabago sa gitna ng pabago-bagong takbo ng mundo. Meaning the Word of God remains forever. It will never change kahit man ang mundo ay nagbabago. Now, batay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, ano-ano ba ang mga guidelines na ibinigay ni Pablo para sa mga taga-Galacia at sa ating lahat ngayon na dapat nating sundin para ang salita ng Diyos ay manatiling pinagmulan ng kaligtasan kahit man may pagbabago na nangyayari sa mundo? Ano ba ang mga guidelines na atong sundon para ang sa pulong sa Ginoo mahimog gihapon nga tinugdan sa kaluwasan bisan man pila ka tuig na ang mulabay? Meaning, it will stay forever. Unang-una guideline na ating bantayan o pampapatayan is that bawal ang magdagdag o magbawas sa salita ng Diyos. Bawal ang dagdag-bawas. Na yung sabihin, na maraming mga pasahin ng Biblia na nagsasabi, darating ang panahon na maglitawan na ang mga tinatawag na bulaang mga propita o bulaang mga guro o mga false teachers o false prophets. At yun ay nagsilabasa na. Dapat mag-ingat tayo. Why? Kasi yung mga bulaang propita o bulaang mga guro, naniniwala din ng Diyos. Naniniwala din sa sinasabi ng Biblia, pero dinagdagan lang nila. They improve the Word of God. Na by improving the Word of God, hindi na yan salita ng Diyos. Anong mangyayari? Malaki na ang kaibahan. Hindi na yung gustong iparating sa atin ng Panginoon, hindi na, kasi binabago. Kaya ang mahalagang tanong dito, sino ba tayo ang magdesisyon na baguhin o dagdagan ang salita ng Panginoon? Mas matalino ba tayo sa Diyos? Sino ba mas matalino? Diyos o tayo? Natural matalino ang Diyos. Meaning, we cannot simply correct the Word of God. Sino ba ang perfecto? Tayo o ang Diyos?
Natural ang Diyos, meaning dapat susundin, hindi natin dagdagan, bawal ang dagdag bawas. Kaya natatandaan ko pa nung nasa elementarya pa ako, napakatagal ng panahon yun, hindi pa kayo, marami sa hindi pa isinilang. Nang mag-take kami ng communion noon, bawal mag-take ng communion kung hindi ka nagpuasa sa yung kain na bago ka nag-take ng communion. Halimbawa, ngayong umaga, kung meron tayong communion, hindi pwedeng mag-take ng communion kung hindi ka nagpuasa kagabi. Sinusunod yan noon. Kaya, saan pa natin hanapin yan sa Biblia? Wala. Kaya, maraming mga tao hindi mag-take ng communion kasi kadalasan sa gabi kumakain talaga. Kaya kinabukasan pag nag-take ng communion yun, hindi sila makapag-take kasi ipinagbabawal. Dapat may isang kainan na nagpuasa ka bago ka mag-take ng communion. Yun ang unoon. Kaya wala na yun. Huwag nating sundin yun kasi hindi na yun salita ng Panginoon. Gawa-gawa lang ho yun ng mga tao o anong bang mga leaders ng mga simbahan na nagtayo ng simbahan. May mga reliyon na yun na naniniwala na si Panginoong Kristo ay hindi Diyos. Ha? Sabi na, diba, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos dahil may maraming pasay sa Biblia na nagsasabi na si Panginoong Kristo ay anak ng tao. Ha? Nakabasa na ba kayo niyan? Na si Kristo ay anak ng tao. Mayroong marami sa Biblia. Kaya, sabi ng mga tao na anak siya ng tao natural. Anak siya, ano siya? Tao. Tama naman. Hindi naman mali yun kasi sinabi sa Mark 14:62 na tao talaga si Panginoong Kristo. Pero, hindi naman tayo maging one-sided. Dapat hindi tayo maging one-sided. Anong ibig sabihin? Kung may sinabi sa Biblia na si Panginoong Kristo ay tao, batay sa Mark 14:62, marami naman pasay sa Biblia na nagsasabi, si Kristo ay anak ng Diyos. Marami at napakarami. Isa na yan ang Matthew 3:17. Kaya, dapat hindi tayo bias. Kung ano yung nakalagay, dapat basahin. Yung naniniwala ka na si Kristo ay tao, hindi nila babasahin yung pasahin ng Biblia na si Kristo ay Diyos. Kaya isasabi ito, tao yan si Kristo, huwag kayong maniwala kay tao yan. Kaya ang totoo, si Panginoong Kristo ay tunay na tao. At si Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Yun ay ang plano ng Panginoon. Why? Kasi yung kanilang pagiging tao, yan ay maging tulay niya para makapasok siya sa mundo. Para makilala niya kung ano talaga ang kinakailangan ng tao, bakit magkasala ang tao. Kaya yun, naging tao siya, para malalaman niya yung ating mga problema. Yun ay ginawang tulay ng Panginoon, kaya sa naging tao, at siya'y tunay rin ng Diyos. Kaya pag may nagsabi sa inyo na si Kristo ay tao, oh yes, tao sa Panginoong Kristo. He is God and at the same time, He is man. At yung kanyang pagkatao, ginamit ng Panginoon para makapasok siya sa mundo. That's the truth about that. Totoo si Panginoong Kristo ay tao at siya naman ay Diyos. May mga reliyon naman sa mundo na nagdadagdag ng salita ng Diyos. May pastor na nagsabi na siya ay appointed son of God. Kung sasabihin, saan pa makita natin na ang Diyos ay nag-appoint na ikaw ay aking maging anak na ikaw ang take my place habang nasa langit ako? Wala naman. Kaya, kung sasabihin natin na siya'y appointed son of God, ano ba mangyari? Pag babalik na si Kristo, pag i-establish na niya ang kingdom on earth, sino ngayon ang uupo? Si Kristo o yung tao, yung pastor? Kaya, magkaroon ng kaguluhan. Kaya, yun ay mga uri ng pagdadagdag na ginagamit ng mga tao sa mundo. Kaya, ang problema kasi, yung pastor na yun ay hindi naniniwala na si Kristo ay babalik muli. Kaya, akala na siya na talaga ang uupo sa kaharian pag bumalik na ating Panginoong Kristo. Kaya pag may tayo na ang kaharian ng Diyos. Kaya, ang pagdadagdag at ang pagbabawas ng salita ng Diyos ay nakakasira sa salita ng Diyos. Ang pagdadagdag o ang pagbabawas ng salita ng Diyos ay gawain ng Diablo, gawain ni Satanas. Saan ba yun nakikita na dinagdagan ng Biblia ang salita ng Diyos? Dinagdagan ni Satanas. Pakikita natin. Di ba ano bang sinabi ng Biblia? Yung si Adan ay si Eva nandun sa Garden of Eden. Genesis chapter 2, 16 and 17. Sabi ng Panginoon,
pwede kayong kumain sa lahat ng mga bungang kahoy na nandito sa loob ng hardin. Maliban sa isang kahoy na nasa gitna. Huwag ninyong hawakan, huwag ninyong kainin. The moment you eat that fruit, you shall die. Yan ang sinabi ng Panginoon. Huwag ninyong kainin ang bungang kahoy na yan, ang bunga niyan, dahil pag kainin ninyo yan, mamamatay kayo. Na ano ang dagdag? Ano ang dinagdag ni Satanas sa sinabi ng Panginoon? Nang tuksuhin ni Satanas si Eva, sabi ng Satanas, sabi ng Panginoon ninyo na hindi ipakain. Hindi. Bakit? Hindi nagsabi kung bakit. Alam niyo kung kainin niya, hindi kayo mamamatay. Hindi yan, dagdag na yan. Kung kainin niyo yan, mabuksan ang inyong mga mata at malalaman ninyo kung alin ang tama at alin ang mali at maging Diyos na rin kayo. Yan ang dagdag. Kaya anong nangyari? Nang makita yung bungang kahoy, masarap naman kainin, kinain ni Eva, kumuha pa, binigyan pa si Adan, nagkasala. Meaning, ibang-iba, magbabago talaga ang salita ng Panginoon pag may dagdag, kung may pagbabawas. Bawal ang dagdag bawas. Pangalawang prinsipyo o guidelines na ating susundan. Ang pagdadagdag o pagbabawas ng salita ng Diyos ay malaking kasalanan. Kinamumuhian ng Diyos ang sinumang magdadagdag o magbabawas ng salita ng Diyos na nakalagay na kasulat dito sa Biblia. Kaya sinabi ng Biblia, sa verse 8, sinabi ni Paul, nang sinumang magbabago o magdadagdag ng salita na nakalagay rito, ay magkaroon ng kaparusahan. Let him be condemned. Ang ibig sabihin ni Pablo, ang sinumang magdadagdag ay may parusa na maantay mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya, kaya bago pag nadagdagan na ito, hindi na yan tunay na salita ng Panginoon. Yun na naging peki na ng salita. Kaya, pag sinunod natin, magkakasala. Ito yung pinatunayan ng Biblia sa Revelation 22:18 and 19. Revelation 22:18 and 19. Sabi ng Biblia, ang sinumang magdadagdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idadagdag din ng Diyos ang lahat ng salot na nakasulat dito. Idadagdag sa parusa ng taong nagdadagdag. Ano ba ang mga parusa na nakalagay ito? Napakarami. Meaning, lahat ng parusa na yan ay ipapataw sa taong nagdadagdag ng mga salita kung ano nakasulat dito. At nilang sinabi naman, ang sino mang magbabawas ng lahat ng mga salita na nakasulat dito, pagbawasan natin ito para hindi na ito lang magmatama, mayroon ding parusa, sabi niya, na babawasan din ng Panginoon ang kanyang karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa langit. Meaning, if you add something in this book, Bible, may parusa. Pagbawasan mo naman natin ito, may parusa din. Kaya, bawal din ang magdadagdag at magbabawas kasi may kaparusahan. Pangatlong guidelines, huwag baguhin ang salita ng Diyos sa magitan ng pagdadagdag o pagbabawas nito. Why? Dahil ito lamang ang tanging paraan sa magitan ng salita ng Panginoon para tayo ay maligtas. There is no other way. Not by good works, not anything else. Maliligtas tayo sa pamagitan lamang ng salita nito. Kaya, sinabi ng Biblia, kusa niyang ibinigay ang kanyang nag-isang anak para sa ating lahat, para tayo ay maligtas. Sinabi sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. And Acts chapter 4 verse 12, sinabi ng Biblia, there is no other name under heaven that God has sent into the world to save man. But, ito, the Word of God na nasa Biblia. Salvation can be found in no one else, or there is no other name. Nagipadalagi ka sa langit, diri sa yuta na makaluwas. Kaya, ang pagbabago nito sa pamagitan ng pagdadagdag o pagbabawas nito, hindi papatawad basta-basta ng Panginoon. May kaparusahan, sa halip na mapatawad, lalong magkasala, sa halip na maliligtas, mapahamak.
kinakailangan talaga na bawal ang magdadagdag, bawal ang magbabawas. Pang-apat na prinsipyo na ating susundan, ang salita ng Diyos ay tanging makapagbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Wala nang ibang paraan. Hindi mo pwedeng ibartulina ang tao para magbago lang. No, hindi talaga. Paglabas niyan, ganun pa rin. Kinakailangan talaga na manggagaling talaga, dito talaga manggagaling ang pagbabago ng isang tao. Sa pagtanggap ng salita ng Diyos, pagtanggap kay Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 1:16, Romans 1:16, sabi niya, hindi ko ikinahiya ang mabuting salita, mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikakaligtas ng bawat mananampalataya. You see? I am not ashamed of the gospel, sabi ni Pablo, because it is the power of God that saved everyone who believes. Walay laing makaluwa sa tao, kundi ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagtuo kay Kristo Jesus. Walay lain. Mingon ang Biblia. Una sa mga Hudiyo, ug musunod na ang mga Hintil. Kaya kita, dili man mga Hudiyo, dan kita mga Hintil man, na pumuto kita sa pulong sa Ginoo, na agoy pagbabago na mangyayari sa ating buhay. Do you believe in that? See, bilang patutuo dito, ating makikita na maraming pasahe sa Biblia na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Daghan kayong pasahe sa Biblia, nagpakita sa ato nga ang pulong sa Ginoo gamhanan. Gamhanan yun ang pulong sa Ginoo. Ano man, makita nato mga demonyo na pumapasok sa katawan ng tao, pinalabas ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang salita. Mga may sakit, pinagaling, mga lumpo nakakalakad, mga pipi nakapagsalita, and mga bulag nakakakita. Marami mula sa New Testament napakarami pinagaling sa pagitan ng salita ng Panginoong Kristo. Meaning, the Word of God has power na ay gahom ang pulong sa Ginoo. Ingon manggani sa Lazarus, nabuhi manggani nga pila nakaadlaw nga namatay, upat nakaadlaw nga namatay, nabuhi pinagi lamang sa pulong sa Ginoo. Nan, daghan kayo mapasay sa Biblia na pamatuon na ang pulong sa Ginoo daghan yun kayuhan na mahimo. O siya kaning nga higayon ni kabutagon, dili ko man karon oras, hindi pa yun ngayon oras ng testimonyo, pero maghingi ako sa inyo. Kung sino man sa inyo na pinagaling man sa Diyos dahil sa kanyang salita, o binago ka man ng Diyos dahil sa kanyang salita, pwede na kayo makatayo ngayon na. To say something. Tumayo kayo mo, tindog ka mo, paghatag ka mong testimonyo, gagiayo ka mo sa Ginoo, paghatag ka mong testimonyo, nga gibago mo sa Ginoo, paghatag ka mong testimonyo, nga gipanalanginan ka mo sa Ginoo, pinaagi sa pagbasa, pinaagi sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, o pinaagi sa pagserbisyo kaniya. Kinsa ka itong makatindog, maghatag mong testimonyo. Isa-isa lang muna, ikaw tiyo na. Mahatag ko sa akong testimonyo, tungkol sa akong kinabuhi. Namatay ko pila lang ka minuto. Namatay ko sa amatay siya. Naman pila na kadlaw. Diyan na ko sa ospital. Wala na rin kong ibaw nga gidala na ko sa ospital. Nga 7 adlaw sa ko nakamatay. No? Tungod sa kamayo sa Ginoo sa akong kinabuhi, ibago ko niya, nang milagro siya sa akong kinabuhi. Ibago ko niya, nakailan ako sa yaha, o nidoon ako sa yaha. Usapon, daghan na kayo ang milagro sa akong kinabuhi, yatag niya sa kuwa. Iayon ako niya, upat ako katuig karong April, na wala na yun ang sakit na nibalik sa kuwa. Wala na yun. Niya human, gitagaan ko niya o trabaho. Dili, at ang trabaho, gaan na trabaho yung yatag sa kuwa. Sa Ginoo. Niya, bisan sa mga sa kong asawa,
sa akong anak, sakit-sakit. Giayo lang yapon niya. Tungod siya ng gahom. Grabe ang Ginoo. Gahom sa Ginoo. Gihatag diri sa mua. Ug ang ibalik na kong dumog himaya diya sa kanya. May bulit tanan no. Uno sa tanan, uratan mo ganyan pagdugay pastor kay akong kinabuhi, kung asawa na kabalo man kung unsa ko sa una. May bagong mga bata, nasa ako ang bisyo, pero kaloy sa Ginoo ang pagbabayo na. Na ako sa tanan, inom, sugan, sabong, ang ginagmay nga, di maayo ang bisyo nga, anang mariwana, alam ambak mistulay ato. Salamat po sa Ginoo kay wala na iba umulo sa bato. Siguro na ay purpose ang Ginoo sa kuha. Kung sa kadugayan na kung kuhaan, suroy-suroy na ako, ako mga bata, gagmay pa ni sila. Wala mo ko'y may igwa sa akong asawa. Kay, masawa lagi, maingon ako asawa dyan, sa'yo uli ha. Nako, o. Tingala siya, buntag na lang, pagkawasad daw, siya, uli na lagi ka dyan, uli mo, sa'yo uli. Pag-istit daw sa kabuntagon, naan ako sa balay. Kaya ingon mo siya, sa'yo uli. Ang imo sa asawa, kung muhawa na ako sa balay, kay ngita, magagsigarilyo lagi aning humagkaon, awali na siya magtingog nga, sa'yo ulit yun. Kitaan ko yung mga alas 10, alas 11 na ako sa balay. Ang yang imo, naroon ka sa'yo kukuli, inignaon na ako sa among balay, di na siya magtingog. Kabalo na siya, sa'yo pumuli. Kanya, kanang mga tubo ko sa among farm, mangtadag inahuman, dalagog pala, ang sapsapog ka ng tambak, di ko na mulawos dito sa akong yatuan. Wato ko na biliran, muli ko na, ako na. Lapok-lapok ka na kuning akong lawas, mga kuhan, mapit ko ka, yung sa akong asawa. Nagkuhan si John ng trabaho kay kalapok-lapok ko, pero wala ito, nes biliran. Kaya ang isa pag yun, pasalamat ko sa Ginoo kay isa ko ngayang dakpan, gumikan sa akong bilaspot kay Ivy nga ingon siya kuya John, isting mo bukan sa mga simbahan dito ka to sa KFC. Ako sa simbahan, daghan na yung nasudlan, sulod pa og simbahan Muslim, sulod pa og simbahan sa Batista, Iglesia ni Cristo, daghan kayong simbahan nasudlan og simbahan lang. Pero dako kay ko pasalamat kay sa pagsulod na ako dito sa KFC sa una, ako maminaw ra bang kuana una-una. Ug gani ko ganahan, di na ko nang balik. Muna akong trabaho. Sa pinagatuig ko na ako nga kuan sa simple dati ko katulig ko gikan pagkagamay. Sige pagsugsog ako mamanga John, magligo ka sa tuwa. Adi lang ko magtingog-tingog. Wala siya kabalo nga, pag uli na mo sa asawa dito, kung ko itong bunso, nagpabaptize mo itong kumpare yung pastor. Nya, sa kadugay ng panahon, nagpasalamat sa Ginoo nga sa Kalinga Church, dagko kayo among kanang nadawat nga blessing sa mga magyayon. O kuan din na mo may speak unsa kanako, basta pasalamat ko Ginoo sa Ginoo kay sa iyang gihatag sa amo nga mga butang nga wa pa namo rin ang tilawan sukat nga butanga kami sa una nga kikuma wa ko magdahom dahil nakataong ginauma ako na dahil makapalit sukaron bang tagiya installment pa yun. Natugay na to sa nagdagan ang panahon. Ako asawa, siguro kung
Wala na ipag-antos niya ang asawa. Wala na, nagputos na ni. Kaya wala na ipalit sa unang asawa. Mubungkag naman ni. Kaya na mamiwanga. Usa akong ihatag ang pagpasalamat sa atong buhay nga Diyos. May buntag sa tanan. Mga yung tissue daan kay sigurado sa kung magtulo akong luha. Wala pa kayo hindi ko magsubod ka ng testament. Nitulo na akong luha. And generalize na ako pag-istorya for us to realize how God is grateful to us. 10 years before, we already know God. I married, and my married life, mura siya og kanang storm. Na paggawas na ako sa akong pamilya, diyan ako nakita ang tanan, which is, gikan sa kamaya, after ko ni-graduate of college, wala na ako nakita ang klaseng pag-uugali sa tao. Tungod kay ang akong family, kumbaga, wala ko nakita nga bad sa ilaha. So, parang nakita ko na ako mismo, I am living nga ang God naka-center sa mua. So when I get married, na-experience na ko halos tanan. Then after 22, I am 39 years old na ko karon. Then from 30, 10 years ko nga nag-absent. Murag nalimtan ako si God. Tungod kay married ako, na-experience na ko ang first time na experience na ako ang mga bad experiences. Within the 10 years, nag-struggle ko. Pero kabalo ko nga, ginuna sa kuha, nag-guide sa kuha, naglantaw sa kuha. Tungod kay napansin ko na ako nga, kaning mga ginikanan, kung baptismuhan ang mga anak, di ba ginahalad ta sa atong ginikanan sa Ginoo when we were baptized. Yung christening. So na-feel na ko nga, although nag-struggle ko sa akong married life, na-feel ako nga, naagi ako ng Ginoo. So, kana nga 10 years, karon mag 10 years karon tuiga. Kumbaga, ang storm, muhupa, magid na siya. So, coming na siya, na-feel ako, coming na siya muhupa. So, sa kanang paghupa niya, although kabalo ko ang Ginoo na naagi siya, napaglabanan ako ang tanang problema. So, since last year, mura na ko ganan, kumbaga, dili man tayo makayon nga manihil ang Ginoo. Kumbaga, si Lord ba, naman po siya sa kami story na ang Ginoo po mangluod, kung dili ka mangita o kung dili mo pangita o ng way, kung saan pag-pray sa iya ha, sa mga na-realize di mo sa imong mga nagyan sa imong kinabuhi. So since last year, na medyo angat-angat na ko sa kong pagpuyo, medyo na-plaster na ako akong kahintang. Na-feel na po na ako na kumbaga muna pagkasulina sa sakinan nga, wala tayong kasulina yung sakinan, something na hanging ang imong life. So muna nagpangita ko, asa mo ko mangita ko sa sakinan, paasa mo ko magtagasulinahan ani nga, wala may gasolinahan din sa duol. Sige ko, kung na may gasolinahan, dali na ka siya mahurot. Mag-ana ko sa mga since last year. So, one time, ang akong bala na ginusara sa balay kay ani siya din sa Japan kay i-renew niya ang akong anak. Kaya kung primarily kami mag-asawa, dili kami madali-dali o kanang
madalang kaning tao nga, oy dito ta, adto ta dito. Mga to ta dito kay may sikwan. Pero I am amazed nga akong bana nilitong sa ko sa pangalan ni pastor. So, medyo nakako, ano akong bana nilitong mas sa pangalan ni pastor. So, wala lang ko. Sumayang relation nga, nagabi, ulit ko nga sa trabaho, bigyan siya nga, Lord, si pastor ba, silingan man din niya na sa kuwan. Lord, niya, parang nalibay ko kaya ako mana, murag na abtik siya nga, murag, something ba nga, medyo precious si pastor sa iya, ha? Niya, katong nga time, katong nga bulan na, wala ko ibig kabalo nga, si pastor dahil naaday diri sa simbahan, nagkuhan sa diri sa simbahan. Kanto nga time hangin kay Migos kung bala kay maglaag kay bisag asal ituyog ako sa Nagoya para lagi siya malinaw. Pero uli lang sa balay malimpag kay atin si Kamigara at Mita Jimmy. Every Sunday bisag asal mi si Manu adto. Uli suri na sa Kamigara para lagi malinaw siya nga dili siya ma-board sa iyang life. Pero uli lang sa balay wala lang yang murang hangin kay among life. So nakita na ko nga one time nandito siya kay pastor. Ang sayang lang kay nakauli na siya Pinas kay murag mo pa siya ni Satanas at nga na siya problema sa iyang life nga murag tignan po sa Satanas mga dili siya makani sa simbahan. So nauli siya galit. Uli siya galit sa Pilipinas. Ako siya gipasagay yung mauli kay dito ko gusto nga ma-depress siya, mawala rin siya sa among life. So sa wala na siya, siyempre pag itong bana, kung si mga nalitok niya siya mga medyo precious siyang life, ikaw nga asawa, tagaan mo yung value. So one time, di ato na ko si pastor sa walang inundan nga, medyo gaan lang yun sa kong loob, gidalaan ako siya og sayuti. Kaya medyo dagan ko ng sayuti sa balay ba, nawag ko sa yahat to. Dahil ako siya giatanan nila sa karang iyang labhanan. At tangan ako sa tatay, ibrobara ko karang kawatan kay naghunghung, kung narapin naglabad, washing machine ni tatay, narapin tindog. So, pag kita daw ang tatay, si tatay. At first, si tatay, yun din ako nalitok sa yaha. Gaan siya akong loob na malitok sa yaha ng tatay. So, dali ko dagan, dali ko likod, ato sa likod, siguro, nakuha si tatay, ato nga, kahit ang doon niya, nakagilipit si Lupin. So, si tatay, niyang hasay, tanaw siya sa kuwa. So, pagtanaw ni tatay sa kuwa, dito na ako nakita ang mga mata ni tatay nga, I see na God, nagkuhan sa iyahan, nagsulod sa iyahang ang espiritu sa Ginoo na sa iyahan, pagtanaw ang tatay. So parang ako nakikita na ako na, uy, parang akong lulug, akong papanaa sa iyahan, kumbaga, ang spirit pa sa akong mga kaninunuan, mura pag siya kaya nagtulak sa mga, kaning tawana, kumbaga, something ka nga, i-hold aning tawana. So pagtanaw ni tatay sa kuwa, the more nakapag-tiktok niya sa kuwa about God, so murag na-open ko. Gani first pa na mga tubag ni tatay, explain na yung kuwa na sa iya, ang tatay, murag kong kanang kuwa, gani na murag nagbaon na yung tatay, bala naging kong mga baud-baud si tatay, pero si tatay, iya yung kuwa na ako mga pagkuwan si tatay, dili ko sa na. For si tatay, nakita ko siya way nga matuis niya ang ako ang prinsipyo. Which is at the end of asa mong topic, gaan na akong loob nga mingo si tatay nga, simba lang ko sa simbahan, wala may mawala sa imo. Kung unsa ang imo sa gusto ka mo dahil sa Ginoo na ma-express din mo sarili ka ang Ginoo. Nagapangita Ginoo kung paraan. So pag-explain ni tatay, gaan niya akong loob. So happy kay ko na nagka-explain ni tatay nga, mura nakitag parents na mo disiplina sa mua, ay salamat, nakakita ko ganang tao nga pwede din ako, pwede nga mo guide sa kuha nga mo disiplina sa mua, kaya feel like yun na ako na mura maghawang siya kaya kinabiga, wala may tinikanan nga sundon. So, mo na akong pasalamat kay sa Ginoo na nakakita ni ng tatay nga mooy mudala sa mua, tindi sa iyang simbahan para mo praise sa iya, para mo praise sa iyang glory kung unsa siya kamaayo o kung unsa niya pagkuha niya murag nagapangita na siya sa kuha nga kailangan i-praise na ako siya kumbaga sa mga life nga na-experience na ako murag kailangan na ako nga i-praise siya karon nag-ingon murag ang Ginoo ba nagkuha na sa ako nga kailangan na mo ko i-praise
para lang po nga dili ka mahawang sin pinabiso. Happy kaayo ko, salamat kaayo tay nga imong gitagaan og kanang lugar. Tagaan mi imong panahon nga madalagid mi og matunggan ang permanente ang mga pahimangno sa Ginoo pinaagi sa Biblia. Salamat kaayo sa tanan. Tunay nga ng salita ng Diyos ay higit nagbabago. Ito'y labis natin kinakailangan sa gitna ng ating mundo. Palagi na pabago-bago. Kaya kinakailangan na mayroon tayong sinasabing prinsipyo o guideline sa susundin para ang salita ng Diyos ay manatiling pinagmulan ng kaligtasan kahit ilipas man ang maraming mga tao. Unang-una, bawal ang magdagdag, magbawas sa salita ng Diyos. Ang pagdadagdag at pagbabawas sa salita ng Diyos ay malaking kasalanan. At sino mang magdadagdag ay dadagdagan din ng Panginoon ang parusa na mapasakan niya. Ang sino mang magbabawas ay babawasan din ng Panginoon ang kanyang karapatang mapunta sa langit. Napakalaki. Kaya huwag baguhin ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay ito ang plano ng Panginoon na para tayo ay maligtas. Tanging salita ng Diyos lamang ang tanging makapagbigay sa atin ng pagbabago sa buhay ng tao. At sa mga narinig ngayong umaga, mga testimony, ilan lang yan sa mga taong nagbago dahil natututo at nakilala nila ang salita ng Panginoon at si Panginoong Kristo mismo. At bago ko tatapusin ang mensahe ito, allow me to tell you a short story to reinforce the message that we have just studied this morning. Si GC ay isang tatlong taon nang nagtatrabaho bilang isang lifeguard. Alam mo yung trabaho ng lifeguard? Siya ho yung nagbabantay sa mga beach, siya ho sa swimming pool, at nagmamasid kung sino na ho yung taong malapit ng malulunod ay tinutulungan nila. 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang lifeguard. At sa loob ng 3 taon, lahat ng kanyang tinulungan na nakaranas ng pagkakalunod ay naligtas. So, balit, isang araw tinanggal siya ng kanyang superior bilang lifeguard dahil sa kanyang pamamaraan sa pagliligtas. Ano ba yung ginagawa niya? Kasi tuwing nakakita siya ng tao na malapit ng malulunod, parang pinapatahan ko yung kamay, minsan bumababa at pataas na naman, alam na niya na malapit ng malulunod, tinitingnan lang niya at nagsalita siya, "Oh, I see your hand. God bless you." So, hindi pa niya pinuntahan. At makita na naman yung isa, "Oh, there again, I see your hand. God bless you too." And ganun ang dahilan, kaya tinanggal siya. Pero hindi naman niya pinabayaan talaga yung taong naghihingi ng tulong na dapat iligtas. Dahil alam ni GC bilang lifeguard na napakahirap ang isang taong iligtas kung siya mismo, yung tao, ay kumikilos pa at gumagawa pa ng paraan kung paano niya iligtas ang kanyang sarili. Naintindihan? Kasi pag malakas pa yung tao, kumikilos pa siya, nagsumikap pa siya na iligtas ang kanyang sarili. Pag lapitan niyan kagad ng lifeguard, pag maliit yung lifeguard at malaki yung tao, hahawakan ka, posibleng dalawa kayo mamamatay sa ilalim ng tubig. Kaya normally sa mga lifeguard, pag nakita na, pinabayaan na muna sandali, hanggang manghihina na, o kaya mag-give up na siya, at malapit nang mag-collapse. Kaya isa sa kanilang mga motto o guidelines, you can save them as long as they are trying to save themselves. Hindi mo sila kayang iligtas habang sila ay nagsumikap pa na iligtas ang kanilang sarili. Isip, ganon din tayo mga tao, ang ugali ng mga tao dito sa mundo. Maraming mga tao na habang nagsumikap pa tayo na iligtas ang ating sarili, walang magawa ang salita ng Panginoon sa atin. May salita ng Panginoon na sinabi sa Biblia, pero kung hindi natin sinusunod dahil tayo ang gumawa ng sarili nating batas o pamamaraan kung paano natin iligtas ang ating sarili, walang magawa. Kasi sinabi ng Biblia, Acts 16:31, believe in Jesus
and you will be saved, you and your household. Pero may maraming mga tao sobrang sigurista. Sabi ng Biblia, believe in Jesus Christ. Pero yung iba, sigurista. Hindi lang si Kristo yung sinasamba nila, pati pa yung nanay at tatay ni Kristo. Sino alam na rin yan? Kaya, at kasama pa yung mga kapatid nila. Meaning, sinabi ng Biblia, believe in Jesus Christ. Kung may sinasamba, iba. Kasama na yung lahat ng pamilya ni Kristo sinasamba. Saan natin makikita ito sa Biblia? Sila ang gagawa ng paraan kung paano iligtas ang sarili. Sabi na, mabuti naman ako, nagsisimba naman ako linggo-linggo, nagbibigay naman ako ng tithes. Kung sabi ng Biblia, believe in Jesus Christ and you will be saved. Huwag idawa yung good work. Sabi ng Biblia, Ephesians 2:8-9, we are saved by grace through faith in Jesus Christ, not of good works, not of ourselves. Because ipanghambog na ito na kung good works ang ating isbutan. Kaya, may mga salita ng Panginoon, pag hindi natin susundin, hindi talaga tayo maligtas. Hindi tayo mapatawad sa halip. Bumibigat ng kasalanan, hindi maliligtas sa halip, mapahamak. Kaya, batay sa minsan na binasa natin ngayong umaga, bawal ang magdagdag, bawal ang magbawas. Ang magdagdag at magbawas ay malaking kasalanan at may kaparusahan. Huwag dagdagan, huwag baguhin. Kasi ang salita ng Diyos, iyon ay tanging paraan na ginawa ng Panginoon na makapagligtas sa atin. Wala nang iba. Kaya kung dadagdagan mo pa man, hindi na yung salita ng Diyos at hindi ka na tayo maliligtas. Kaya, huwag baguhin ang salita ng Diyos magitan ng pagdadagdag o pagbabago. Why? Ng pagbabawas. Dahil ito'y tanging salita ng Diyos lamang ang tanging makapagbabago ng buhay ng tao. Without God and without His Word, we can do nothing. Kanina mo Diyos, intak na sa kabuntado. Thank you, Lord, for your Word. Thank you for reminding us that your Word is our only hope. Sabi ng Biblia, ito ang kapangyarihan ng Diyos to save us. His Word. Thank you, Lord. This will be us in Jesus' name we pray. Amen.